Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyala alamul jin wa syayatin, sa tiyatalakay pa rin natin yung mga ginagawa ni Satanas, mga taktika ni Satanas upang mailigaw ang mga tao. Sa yung kabilang dito, yung pagdudulot niya na ang mga tao ay malilito o masasadlak sa mga kalituhan o mga bagay-bagay na nakapagdududa. Mga syubuhat, mga bagay na hindi sigurado. So yung huli nating nabanggit, huli nating nabasa sa aklat, doon sa Quran, Surat Al-Hajj, verse 52 to 54. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Na walang sino mang ipinadala si Allah na sugo o propeta na nauna sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nagbasa ng anumang ipinahayag sa kanya, liban na lamang na si Satanas ay nagsisikap na mahaluan ito ng kamalian. Yung binabasa na yun, mahaluan ng kamalian o maling maintindihan kumbaga ng mga nakikinig. Fayansakullahu ma yulki syaitan. At si Allah, syempre, pinangangalagaan niya yung kanyang mga kapahayagan. Binubura ni Allah ang idinagdag dito ni Satanas. Thumma yuhkimullahu ayatihi. At ginagawa ni Allah na malinaw ang kanyang mga tanda. Kumbaga, pinagtitibay pa niya ito. Wallahu alimun hakim. Si Allah ang nakaalam at ang maalam. So dito, wal muradu bit tamanni, ang tinutukoy doon sa tamanni, di ba? Yung sinabi doon sa naunang bahagi nung aya, illa idha tamanna al-kasyaitan. Kapag daw siya ay nagsalita o nagbasa ng kung ano mga ipinahayag sa kanya, ay hinahaluan ito ni Satanas. So yung tamanni dito, na yun nga, sa pagbabasa ng kasulatan o ng kapahayagan, wal muradu bit tamanni huna hadithun nafs. At ang tinutukoy dito na makikipag-usap, kumbaga, ay yung pakikipag-usap ng propeta o ng sugo sa kanyang sarili. Kumbaga, nagmumuni-muni siya doon sa ipinahayag sa kanya. So bago pa man niya ito ipahayag, kumbaga, ipangaral sa mga tao, yung ipinahayag sa kanya ni Allah ay kanyang pinagmumuni-munihan. Ito yung tamanni. O yung tamanna na plural, tamanna na past tense, na fi'il, tamanna. So, kumbaga, hadithun nafs, literally hadithun nafs, kinakausap ang sarili. Pero lilinawin lang natin, baka si Pidirasyon, yung propeta nga, kinakausap yung sarili. Kumbaga, yung tao kasi, di ba, pag nagmumuni-muni siya, iniisip niya, di ba, tama kaya to? Paano ko ba sasabihin o mga ganong bagay? Ganon yung tamanni. Wal muradu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha haddatha nafsahu alka syaitanu fi hadithihi. So nga, yung pangunahing kahulugan nito, di ba, dadagdagan ni Satanas, yung ipinahayag ni Allah. Ang unang pagdaragdag ni Satanas doon sa mga ipinahayag sa mga propeta, ay kapag yung mga propeta, kumbaga, pinagmumuni-munihan nila yung ayah o yung talata. Nandoon pa lang, dinadagdagan na ito ni Satanas. Fi hadithihi ala jihatil hilah. Kumbaga, dinadagdagan ito ni Satanas upang magkaroon dito ng panlilinlang. Na siyempre maling mabasa o maling maunawaan at iba pa. Fayaqulu, law sa'alta Allah azza wa jalla an yugnimaka liyattasi al-muslimun. An yugnika liyattasi al-muslimun. Halimbawa niyan, sasabihin ni Satanas, bakit hindi mo na lang hilingin kay Allah, anyugnimaka, nabigyan kanya ng ganima. Ganima yung maraming mga makukulimbat sa digmaan, nang sa gayon ay yumaman ng mga Muslim.
Di ba? Kumbaga, maaring yung kumbaga, dinadagdag ni Satanas doon sa mga ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring ang hindi naman totally related doon sa ipinahayag. Kumbaga, ginugulo lang niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung iba pang mga propeta. O yatamanna imanan nasi jami'a. O kaya, ba't hindi mo nalang hilingin kay Allah na lahat na lang ng tao mag-Muslim? So, di ba? Maaring gagawin niya ni Satanas kasi anong ginagawa ni Satanas? Pinag-aaralan niya yung tao. At kung ano yung nakita niyang ugali ng tao, yun yung sasamantalahin niya. At alam niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamatindi sa mga tao sa pagmamalasakit. Sabihin niya, ba't hindi mo nalang hilingin kay Allah na lahat ng tao mag-Muslim? Hindi lahat nagmu-Muslim. So yun ay magdudulot ng kalungkutan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba't iba pang mga kalituhan, pagdududa. Naintindihan nyo? Kapag binibigyan siya ni Satanas ng alalahanin na hindi naman niya dapat alalahanin. Binibigyan siya ni Satanas ng alalahanin na hindi naman niya dapat inaalala o ipinag-aalala sa pagkakataon na yun. Kaya nga, bawat dito sa mga bagay na ito, sinasabi ni Satanas sa kanya, ba't di mo nalang hilingin na yumaman yung mga Muslim o hindi mo nalang hilingin na lahat ng tao magbu-Muslim? Fayansakullahu ma yulkihi syaitan bi waswasihi fi amniyatin nabi sallallahu alaihi wasallam. So, bilang pangangalaga ni Allah sa mga propeta, binubura ni Allah ang anumang idinagdag ni Satanas. Binubura ni Allah. So kumbaga, maaring nangahulugan nga, di ba dito sinasabi, hindi yung aya yung dinadagdagan ni Satanas. Kumbaga, dinadagdagan ni Satanas yung, kumbaga, iniisip o yung kahulugan o pagkaunawa ng propeta doon sa aya. Doon sila binubulabog ni Satanas. Pero si Allah sa kanyang pangangalaga, sa kanyang mga kapahayagan, binubura niya ang inilalagay ni Satanas na kalituhan, pagdududa o pag-aalinlangan sa, kumbaga, pag-iisip ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inaalis niya yung mga waswas nga ni Satanas. Wadalika bi tanbihihi ilal haqq. At ito'y sa pamagitan ng pagbababala ni Allah sa kanya, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa katotohanan. Siyempre sa pamagitan ng tawfik ni Allah, wa tawjihihi ila muradillah. Siyempre gagabayan siya ni Allah tungo sa kung ano talagang ninanais ni Allah. Wa ma qila min anna murad al-aya anna ash-shaytana yadkhulu fil Qur'ani o yudkhilu anna ash-shaytana yudkhilu fil Qur'ani ma laysa minhu fa fihi bu'd. Wa yarudduhu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sumun fit tabligh. So halimbawa naman kung mauunawaan ng aya na ito, na si Satanas ay magdaragdag literally ng aya doon sa binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung aya madadagdagan talaga. So maaring ito ay malayong mangyari. Malayong mangyari at kumbaga hindi mauhulog dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at madaling mapangangatwiranan na hindi ito posible kasi ang mga propeta ay ma'sum. Sila'y pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi paano halimbawa kung nakapag-recite siya ng aya na may mali. Di ba yung binibintang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa Suratul Najm, di ba? Dun sa Garanik, yung Qissatul Garanik na nagsujud daw ang Quraysh dahil pinuri daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Na pinuri daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga Diyos-Diyosan, hindi totoo yun. Imposible mangyayari na babasahin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga aya doon na bumabanggit kina Allat at Al-Uzza wa Manat al-Thalithat al-Ukhra, si Manat na pangatlo na iba pa. Imposible na babasahin niyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraan na pupuri sa mga Diyos-Diyosan. Nakatulad ng nangyayari dito sa pagpapasok ni Satanas ng mga kalituhan sa aya.
So hindi magbabago ang aya. Ang mga propeta, sila ay pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang tablig, sa kanilang pangangaral. Kaya, ang nag-iisang lugar na maaring mangyari ito, ayun nga, doon sa pagmumuni-muni ng mga propeta. Pagmumuni-muni ng mga propeta sa mga aya. Pero siyempre, maari nga rin siyempre yung katulad ng binanggit ko nung nakaraan. Ang maapektuhan ni Satanas yung nakikinig. Which is hindi na nga related dito sa aya. Kasi tinutukoy dito yung nagpapahayag, yung propeta. Naguguluhin ni Satanas. Pero kung yung nakikinig, iba ang maririnig niya. Halimbawa, di ba? Doon sa Suratul Najm, narinig nila na pinuri yung mga Diyos-Diyosan, silang may problema. Hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Shakik rahimahullah, mubayyinan ba'da syubuhatil lati kadafaha syaitanu fi nafsil insan. So kabilang dito sinabi ni Shakik rahimahullah na naglilinaw sa mga pagdududa na inilalagay ni Satanas sa puso ng tao. Mamin sabahin illa kaadali syaitanu ala arbaati marasid. Sige sabi niya, na wala daw umaga ang dumarating sa kanya, liban na lamang na si Satanas ay nakaabang. Inaabangan siya ni Satanas sa 4 na lugar. So ganito inihalin tulad ni Shakik kung paanong dumarating yung waswas sa mga tao. Yung kaninang aya, kumbaga sa pagbubuod ng aya na yon, ang tinutukoy doon, kahit ang mga propeta, pwede silang datnan ng waswas ni Satanas. Kahit sa panahon na sila ay tumatanggap ng kapahayagan, darating ang waswas ni Satanas. Pero mangyayari lamang ito sa pagpapasok ni Satanas sa kanila ng mga alalahanin. Pero yung aya nananatiling intact, nananatiling kompleto, walang dagdag, walang bawas. Ngayon, kung marinig man ito ng kuffar sa ibang pagkakarinig, katulad ng nangyari doon sa kanilang pagsusujud, sa Suratul Najm, sila may problema. At doon, nangyari din ang waswas ni Satanas sa kanila. Nung narinig nila yung mga pangalan ni na Allat at Al-Uzza at Manat, inakala nila na pinupuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanilang mga Diyos-Diyosan, kaya nagsujud sila. Pero actually, hindi yun ang nangyari. Di ba, nalalaman natin na katwiran lang nila yon, palusot lang nila yon, bakit sila nagsujud. Katwiran lang nila yon. Ang totoong nangyari, nabighani sila ng husto sa salita ni Allah at sila ay nagsujud. Kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay nagsujud sa pagbasa sa Quran. So, sabi ni Shakik bilang paghalimbawa kung paanong dumarating sa tao ang waswas ni Satanas. Si Satanas daw ay katulad ng nakaabang sa 4 na lugar. Min bayni yaday sa harapan, wa min khalfi sa likuran, wa an yamini sa kanan, wa an shimali sa kaliwa. Sa kanyang harap, sa kanyang likod, sa kanyang kanan, sa kanyang kaliwa. Ibig sabihin, napapaligiran siya ng waswas ni Satanas o ni Satanas mismo na naghahanap ng paraan upang makapag-impluwensya sa kanya. La takhaf, fayaqulu la takhaf. At sinasabi ni Satanas, huwag kang matatakot. Fa inna Allaha ghafurur rahim. Sabi nila. So sinasabi ni Satanas doon sa tao, huwag kang matatakot dahil si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. At sinasabi nito ni Satanas, syempre doon sa tao na gagawa ng kasalanan. Huwag kang matakot. Sige na, halikan mo na. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Syutain mo lang. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Sige, magzina kayo. Paligayahin mo siya. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Kaya nga, tuwing ang nararamdaman ni Shakik ang ganitong mga bulong ni Satanas, yung nga, binabasa niya yung ayat doon sa Surah Taha, verse 82. Wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihah. Yung nga, sinasabi ni Allah, oo, siya ay mapagpatawad. Mapagpatawad si Allah, oo. Pero para kanino? Para kanino siya mapagpatawad? Hindi siya mapagpatawad para sa lahat.
Meron lang ilang mga tao na karapat-dapat sa kanyang pagiging mapagpatawad. 5 tab para sa sino mang nagbabalik loob at waaman na. Pagkatapos ito yung nagpatuloy sa paniniwala, wa amila salihah. At pagkatapos ay gumawa ng mabuti, thumma tada. At pagkatapos nito ay naghangad ng gabay. Naghangad ng gabay. Nang tuloy-tuloy na gabay hanggang sa kanyang kamatayan na nga, hanggat maaari. Kasi ito ang kumpletong tauba. Di ba? Yung talagang sisikapin mo na may iwan mo na yung masamang gawain. Kasama yun sa mga kondisyon ng tauba. Na nga, ang tanging patatawarin ni Allah, ayon dito sa Surah Taha, yung nagbabalik loob at nananampalataya kay Allah, gumagawa ng mabuti at nananatili sa gabay. Ibig sabihin, nagpapakamatuwid. Ngayon, kung sasabihin ni Satanas doon sa taong makasalanan, huwag kang matakot na gumawa ng kasalanan kasi si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Hindi siya mapapatawad ni Allah. Kasi pabalik-balik lang siya sa kasalanan eh. At syempre, anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng su'ud dhanni billah. Nagkaroon siya ng masamang pag-aakala kay Allah. Di ba? Ginagago niya si Allah. Sabi niya, mapagpatawad naman yan. Magkakasala lang ako na magkakasala. Tapos mamaya hingi lang ako ng tawad, okay na. So ginagago niya si Allah. So katulad dito ng tao na patuloy na namiminsala sa'yo. Diba? Inaapakan niya palagi yung paa mo. Kada apak niya, sorry. Tapos mamaya magsusorry na naman. Tatanggapin mo ba yon? Sorry niya? Ikaw tatanggapin mo? Ha? Hindi mo tatanggapin. Sasapakin mo yun. Tumigil ka na, gago. Yung paa ko na, lagi mo inaapakan, sorry ka lang ng sorry. So, sa tauba, ganun din, pareho lang. Di ba? Ang patatawarin mo sa mga nakaapak sa paa mo, yung hindi na umulit. Di ba? Pero yung paulit-ulit, di mo, ba't mo patatawarin yun? Di ba? Si Allah, mas mapagpatawad pa nga siya sa atin, mas mahabagin pa siya sa atin. Pero sino lang ang kanyang patatawarin? Yung tunay na nagbalik loob, nanampalataya, gumawa ng mabuti, at nagpakamatuwid. Sumunod sa gabay. Pero yung iba pa, wala na. Wala na. At ganyan nga, sinabi muli, karugtong nung sinabi ni Shakik, maaaring mangyari, wa imma min khalfi, fayukhifunani, ad-di'ah, ala man ukhlifuhu. So maaaring darating si Satanas nga sa kanyang likuran pala, sa kanyang likuran. At kumbaga, dudulutin naman ni Allah at dudulutin naman ni Satanas na mag-alala siya doon sa mga bagay na nangyari noon. Nangyari noon o kaya, hindi pala yung man aklafahu o man ukhlifuhu. So, dudulutin ni Satanas na alalahanin niya yung mga iniwan niya. Iniwan niyang pamilya, iniwan niyang trabaho. Diba? So, yun, pagka ganun daw, dinudulot ni Satanas na siya ay mag-alala sa mga bagay na hindi naman niya dapat alalahanin, lalong-lalong mga bagay na may iwan niya. Binabasa niya yung Surah Hud, verse 6. وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Walang anumang nilalang sa lupa, liban na lamang na ang panustos nito ay na kay Allah. At kung si Satanas daw ay nasa kanyang kanan, kumbaga inaano niya lang to, nire-relate niya lang. Hindi niya nakikita ang al-ghaib. So yun yung tinutukoy ko. Hindi niya nakita si Satanas nasa kanan, nasa kaliwa, pero nire-relate niya lang ito sa ganitong pagkakalahad. O min kibali yaminit, kung nasa kanan daw ni Satanas, ya'tini min kibalin nisa. Kumbaga, lumalapit sa kanya si Satanas upang tuksuhin siya tungkol sa kababaihan. Kaya binabasa niya yung ayat do Suratul A'raf, verse 128. Kabisaduhin mo to, kasi ikaw yung tuksuhin dito eh. Ikaw yung tuksuhin dito. Wal aqibatu lil muttaqin. Ang magandang wakas daw ay para sa mga may takot kay Allah. At may takot kay Allah, ibig sabihin, gumagawa ng mabuti at lumalayo sa masama. Siyempre, maaaring mangyari din min kibali shimali.
Anong shimal? Kaliwa. Yamin yan, kanan. Yamin, kanan, shimal, kaliwa. Kapag nasa kaliwa naman daw si Satanas, fayatini min kibali syahwat. Kapag sa kaliwa naman daw, dumarating si Satanas, nadala-dala yung iba't ibang mga pagnanasa. At binabasa niya yung aya doon sa Suratun Naba, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Na si Allah daw, naglalagay siya sa pagitan nila at pagitan ng kanilang mga pagnanasa o pinagnanasaan ng harang. Bilang habag sa kanila ni Allah. Na pinangangalagaan sila ni Allah, alhamdulillah. Yung mga may takot kay Allah, pinangangalagaan sila ni Allah laban sa mga makasalanang pagnanasa sa pamagitan ng paglalagay dito ng harang. So para sa mga tao na minamahal ni Allah, halimbawa nandiyan yung tukso ng iba't ibang mga tukso, di ba? Alak, sugal, babae, bisyo. Si Allah na mismo ay naglalagay ng harang. Kaya wag na natin tanggalin pa yung harang. Kumbaga, kung nakikita natin, kasi minsan, mangyayari yan sa tao. May dumating sa kanyang tukso. Tapos merong sagabal. Kumbaga, kung nakita ka na ng sagabal, ipagpasalamat mo na yun kay Allah kasi maaaring pinipigilan kanya na gumawa ng masama. Pinipigilan kanya na gumawa ng masama. So, halimbawa niyan, gusto mong magnakaw, yung gusto mong damputin yung halimbawa, cellphone, gusto mong damputin, laging may tao. Di ba, naiinis ka na, lagi naman may tao, paano ko mananakaw to? Ipagpasalamat mo na yun kay Allah kasi the fact na nandun yung mga yun yung harang na tinutukoy dito. Harang na mula sa habag ni Allah na hindi mo magagawa ang mga walang pagiging matuwid o kumbaga mga makasalanan na mga pagnanasa, alhamdulillah. At yun nga, yung mga walang kwentang mga pagnanasa, kasi meron mga pagnanasa na pinahintulutan, di ba? Pagnanasa ng tao sa halal na pagkain, pwede. Pagnanasa ng tao sa kanyang asawa, pwede. Pero yung mga pinagbabawal ng mga pagnanasa, katulad ng alak, sugal, yung mga pakikipagpustahan, yung mga panguhula at iba pa, yun naman yung matatalakay natin sa susunod, inshallah, na pinagsama-sama na silang nabanggit. Kasi sama-sama sila na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa isang aya, alhamdulillah. So yun ay matatalakay natin next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.